guys, ang topic natin for this video ay right triangle similarity theorem. So, yung mga nauna nating example na similarity theorem, yung SSS, SAS, gumagana siya kahit anong sukat ng triangle, kung acute triangle siya or obtuse triangle. Pero itong right triangle, para siya sa mga 90 degrees. Okay. So, ano yun? Given a right triangle, if an altitude is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Okay, so ito yung right triangle ABC. Itong right triangle ABC, sabi, if an altitude is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse. So, sabi, magdodrawing daw pag altitude ay yung height ng triangle. So, magdodrawing tayo daw galing dito sa side na right angle, papunta dito sa hypotenuse, yung longest side ng right triangle. So, if an altitude is drawn, ito yun. Okay, so, kailangan natin tandaan na yung dapat na mabubuo na angle dito ay right angle din. Ayan, 90 degrees din sila. Dapat 90 degrees din yung mabubuo dito. So, sabi daw, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. So, ito ay, lagyan ko point D yan. So, ito ay line segment BD. Ang altitude natin ay yung line segment BD. So, sabi, yung two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. So, kung ito, hihiwalayin ko tong piraso na to, magiging itsura nila pare-parehas na silang pag ganito. Itong ADB, ganito yung itsura niya. Tapos, ganun din naman itong CDB. Ito, CDB. Tapos, itong pinakamalaki, nakapahiga lang siya, diba? Nakapahiga lang siya. Pero, magkakasing shape sila. Pare-parehas silang may right angle dito. Ayan, kung babaliktarin nyo yan, magiging ganun din yung shape niya. Kaparehas nitong dalawa. So, yun yung tinutukoy ng right triangle similarity theorem. Okay, so ituloy natin. Special properties of right triangles. Number 1, when the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, the length of the altitude is the geometric mean of the length of the segments of the hypotenuse. Okay, so magkaroon tayo ng example. So, ito yung right triangle ABC. Tapos, magdodrawing ako ng altitude. So, galing dito. Paano ba? Ayan. So, may nabuo din tayo dito na right angle. So, ilang right triangle na to? 3. So, itong buo. Tapos, itong side na to. Tapos, itong nasa kanan. So, lalagyan ko to ng D. Kasi may point na siya dyan. Okay. So, kung mapapansin natin, sabi, the length of the altitude is the geometric mean of the length of the segments of the hypotenuse. So, ano daw, pag sinabing geometric mean, yung parang gitna nila sa multiplication naman ito. So, length of the segments of the hypotenuse. So, kanina, ang hypotenuse natin sa pinaka-original triangle, itong line segment AC. Tapos, ang segments natin ay itong line segment AD, tsaka itong line segment DC.
So, paano daw nangyari yan? Paano nangyari yon? Okay, so, kung papansinin natin, itong triangle ADB, ayan siya. So, ADB. Ayan yung right angle. Tapos, ito naman. Dito naman, itong okay, so hindi na magkakasize, pero parang pinapakita lang natin yung illustration. So, B, D, C. So, kung napansin nyo, di ba, BD. So, ito, BD, tas BD rin siya dito. Ang right angle ay nasa D. So, para daw makuha yung sukat nitong BD, ayan o, sila BD, tapos BD. So, gagamitin natin yung sa proportionality. Alin dito, tsaka dito yung magka-proportion. So, itong line segment AD ay proportion yan dito sa BD over BD. Dito sa larger triangle. AD dito sa smaller triangle, tas BD no larger triangle. Tapos, equals yan sa ito, BD, itong nakahigang side, tapos corresponding yan dito sa CD. Okay, so tapos, para makuha daw natin yung sukat ng BD, isolve na natin. Ito, magiging BD, cross multiplication, BD squared, BD times BD, BD squared equals AD times CD. So, para makuha yung sukat ng BD, kunin daw yung square root ng both sides. So, square root nyan. So, BD is equal to the square root of AD times CD. So, yun yung sinasabi nitong theorem kanina. Square root ba? Ano yung kalahatian? Geometric mean of the segments of the hypotenuse. So, ano ulit yung segments natin kanina? Diba itong AD, tapos DC? Paras lang yan sa CD. Ayun yung tinutukoy nitong theorem na to, nitong special property. So, para ma-review natin, para mas matandaan pa natin, magkaroon tayo ng example. So, halimbawa, triangle LOV. Tapos, ito andito yung right angle. Magdodrawing tayo ng altitude. Okay, tas itong altitude natin, meron tayong nabuong may nabuo pa tayong dalawang right triangle. Lagyan ko to ng letter E. Ayan. So, pinapahanap sa atin ay yung sukat ng altitude. So, ano yung altitude natin? Ito yon, yung dinagdag natin. Yan ay line segment OE. Hanapin natin yung sukat niyan. Kung ang sukat nito ay 3, itong LE ay 3, tapos ang EV ay 12. Hindi perfect yung drawing ko. Pero, ayan, masasolve naman natin to algebraically. Okay, so sabi, geometric mean nung segments. So, ano yung segments natin? OE is equals to the square root of LE times EV. So, substitution, OE is equals to the square root of 3 times 12. Ang square root ng 3 times 12 ay square root of 36. So, ang final answer natin, OE is equals to 6. So, ang sukat daw pala nito ay 6. Okay. So, sabi sa atin,
paano naman kung yung altitude ibinigay, tapos yung segment naman ang nawawala? Ayan. So, ang altitude daw natin ay 4. Ang isang segment ay 8. So, hinahanap sa atin ay yung line segment MH. So, ganun pa rin yung formula na gagamitin natin. I-substitute natin. So, ano yung altitude? AH. AH is equals to the square root of MH times HT. Ayan, MH, itong segment na to. Tapos, HT, itong isa pang segment na to. So, kailangan nating maalis itong square root sign. So, i-square natin both sides. AH squared. Tapos, ito rin, square din natin. So, AH squared ay equal to MH times HT. Substitute natin. Ano yung AH natin? 4 squared equals, okay, yung MH hindi natin alam, times HT. Ang HT natin ay 8. So, simplify. So, 16 is equals to 8 times MH. Divide both sides by 8 para matira na lang ay yung MH. Makukuha natin na ang sukat ng MH ay 16 divided by 8, 2. So, ito yung final answer. Yun yung sukat nitong MH dito, 2. Ayan. So, okay. So, para sa second naman na special property of a right triangle, when the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, each leg is the geometric mean between the hypotenuse and the segment of the hypotenuse adjacent to the leg. So, karoon tayo ng example. Ito yung right triangle ABC. Tapos, nag-drawing tayo ng altitude. Ayan. Tapos, sa altitude natin, nakabuo tayo ng right triangle ulit. Ayan. So, D ang ipapangalan ko dito. So, i-review natin yung parts ng right triangle. Ito yung hypotenuse, si AC. AC yung hypotenuse, tapos ang legs natin ay si AB, tsaka si BC. Ang sabi dito, each leg is the geometric mean between the hypotenuse and the segment of the hypotenuse adjacent to the leg. So, yung geometric mean, parang paparating siya sa, malapit siya sa square root, ayun. So, ang sukat daw ng AB ay square root ng ano yung hypotenuse natin? AC. Tapos, and the segment of the hypotenuse adjacent to the leg. Ano ba yung side daw ng, ano ba yung segment ng hypotenuse na katabi ng AB? Ito yun. Si AD. Times AD. Ito yung dalawang segment na nabuo sa hypotenuse, 'di ba? Si AD, tapos si DC. Ang katabi ni AB ay itong si AD. Kaya AD yung minultiply natin. Tapos, para naman kay BC, square root of, so, ano yung hypotenuse? AC times, anong segment? Aling part ng hypotenuse yung katabi ni BC? Si AD o si DC? Si DC. Kaya yun yung formula nito. Yun yung parang sinasabi dito. So, mas magigets natin to kung magkakaroon tayo ng example. Okay, so ito si right triangle ABC.
na may altitude na BD, line segment BD. So, ang sukat daw ng CD ay 20. Tapos, ang sukat ng AD ay 15. Okay. So, this time, hindi na si BD ang hinahanap natin. Ang hinahanap na natin, sukat ni AB. Tsaka ni BC. Okay, so ano yung formula natin para kay AB? AB is equal to the square root of, ano yung hypotenuse natin? AC times, ano yung katabi ni AB? Si AD. A times AD. Okay, so substitution, the square root of, ano sukat ni AC? 20 plus 15, kasi yung kahabaan, so 35. Times, sukat ni AD, dahil katabi siya ni AB, so yun ay 15. Tapos, ipa-plug in natin sa calculator, input natin sa calculator, makukuha natin ay square root of 35 times 15, 22. So, wala na tong square root sign. So, 22.91 units. Yun yung sukat ni AB. So, 22.91 units siya. So, paano naman dito kay BC? So, para kay BC naman, yung formula ni BC ay square root of yung hypotenuse. So, yung hypotenuse natin ay AC times anong segment ng hypotenuse ang katabi niya? Si DC. So, i-plug in natin yung values. Ang sukat ni BC ay 35. Square root of 35 times 20. So, okay. So, i-plug in natin sa calcu. Square root of 35 times 20 equals to, okay, so approximately 26.46 units. Ayun yung sinasabi nitong second special property. Okay, so para mas ma-review natin, karon tayo na sample problem. So, given right triangle EDF. So, ang sukat daw ng FG ay 6. Ang sukat ng GE ay 24. So, ang pinapahanap sa atin ay find the legs and altitude. Okay, so ano ulit yung legs? Ito yon, yung line segment FD tsaka line segment DE. So, tsaka itong altitude naman ay itong line segment DG. So, unahin natin yung sa altitude muna. So, DG is equal to the square root of, okay, so geometric mean daw nung segments of the hypotenuse. So, magiging FG times EG. So, equals square root of FG ay 6 times 24. Tapos, equals to, equal yan sa square root of 144. So, ang final answer natin sa DG ay 12. Yun yung sukat daw nitong DG, 12. Okay, so punta na tayo kay DF. Okay, so para daw makuha si DF, yun ay yung geometric mean ng hypotenuse.
nitong EF times anong segment ng hypotenuse ang katabi ni DF? Yun ay si FG. So, FG. Plug in natin. So, ano yung sukat ng EF? EF, so 24 plus 6 ay 30. Square root of 30 times 6. Okay. So, i-plug in natin sa calculator. Square root of 30 times 6. That is, DF is equals to 13.42. So, yun daw yung sukat ni DF. 13.42. So, dito naman tayo kay DE. So, DE is equals to the square root of, okay, so ito si DE. Equal daw siya sa square root nitong hypotenuse, si EF, times yung segment ng hypotenuse na katabi niya. Si DE, ang katabi niya ay si GE. EF times GE. So, plug in, substitute natin. So, EF ay 30 times GE ay 24. So, input natin, calcu, so square root of 30 times 24 equals 26. So, DE is equals to 26.83. Ayan. So, ang sukat daw pala ni DE ay 26.83. Ayan. So, nakuha na natin sila, yung tatlo. Next naman ay right triangle MAH. Tapos, ang altitude natin ay line segment MT. Ang sukat daw ng line segment MT ay 6. Ang sukat naman ng AT ay X. At ang sukat ng TH ay X plus 5. Ngayon, ang pinapahanap sa atin ay, okay, so sabi find X, MA, at MH. Okay. So, para mahanap natin yung X, ang binigay lang sa atin itong altitude. 'Di ba? So, ang formula daw ng altitude ay MT is equal to the square root of AT times TH. So, plug in natin, 6 is equals to the square root of X times X plus 5. Okay, so para mawala yung square root na symbol, i-square natin both sides. Magiging 36 is equals to X times X plus 5. Nawala pa lang yung square root sa kanan. So, 36 is equals to X squared plus 5X. Okay, so pag sama-samahin natin lahat sa isang side para ma-factor out. So, 0 is equals to X squared plus 5X minus 36. Makukuha natin dyan, 0 is equals to X plus 9 times X minus 4. Okay, so equate natin both sides to 0. Equate natin para sa 0. X plus 9 equals 0. So, X equals negative 9. Tapos, X minus 4 equals 0. Makukuha natin ng X equals 4. Ngayon,
sabi dito negative 9. So, ang sukat ba nito ay negative 9? Hindi pwede. Hindi pwedeng magkaroon ng negative na sukat sa geometry. Kaya, extraneous na siya. Hindi na natin siya isasama. Si x equals negative 9. Ang magiging sagot lang natin sa x ay x equals 4. Ayan. Nalamanan na natin yung x. So, ang sukat pala ni AT ay 4. Tapos, ang sukat ni TH, x plus 5, 4 plus 5. Ang sukat niya pala ay 9. So, ngayon na may sukat na tayo, pwede na natin makuha si MA, tsaka si MH. So, paano natin kukunin? Si MA? So, MA is the square root of, dahil leg na siya, ang gagamitin na natin dito ay yung second property. Yung hypotenuse, tapos yung segment ng hypotenuse na adjacent kay MA. So, ano yun? Ang hypotenuse natin ay AH times AT. Kasi yun yung katabi ni MA. So, substitute natin. So, ang AH natin ay AH 4 plus 9, 13 times, ano yung sukat ni AT? 4. So, MA equals, i-input natin sa calcu, 13 times 4 equals to 7.21. So, ang sukat daw pala ni MA ay 7.21. Tapos, move naman tayo kay MH. Okay, so makikita natin si MH, leg din siya. So, ang gagamitin ulit natin ay yung second property. Okay, so, MH ay equal sa square root ng hypotenuse. Ang hypotenuse natin ay AH times so anong segment ng hypotenuse? Yung kalapit niya, si TH. So, AH times TH. So, substitute natin. Ang AH ay 13, ang TH ay 9. So, MH, so yun yung sagot kanina. So, MH is equals to, plug sa calculator, 13 times 9. So, ang nakuha natin dyan ay 10.82. Ayan. So, ang sukat ni MH ay 10.82. Okay. So, tapos na. Natapos na natin yung lesson. So, thank you guys for watching. And sana nakatulong sa inyo. Please like this video. And kung may comments kayo, suggestion, clarification, suggestion na topics, i-comment nyo yon. And please subscribe. Please recommend this channel to your classmates and friends para mas marami pa tayong mas marating. Thank you so much. See you sa next video.